Hello guys, welcome to today's Topic TV. Inuban yung shop namin ngayon dito sa Umingan. Kinuha nila yung bolt namin. Lahat. Kinuha lahat. Yung mga otoridad dyan, baka matulungan nyo kami. Mga mayor. Madam Marlene, baka matulungan mo kami. Tignan mo nga yung CCTV dyan kung kinat nila. Saksak mo nga. Binasag yung binasag. Kinater nila. 3:45 ng madaling araw. Pinasok tong LGT Gadget Shop Umingan branch. Mga kababayan, isang bagong robbery incident ang iniulat sa isang gadget shop sa Umingan, Pangasinan, na nangyari umano madaling araw nito lamang August 9, 2026, bandang 3:45 ng umaga. Ang pinasok ay ang LGT Gadget Shop, Umingan Branch, isang tindahan ng mga cellphone at iba pang gadgets. At base sa salaysay ng may-ari, hindi lamang ilang cellphone ang nawala. Halos lahat ng laman ng kanilang vault ay kinuha. Kinuha nila lahat. Lahat. Kinuha nila lahat. Lahat. Malintik kayo. Hindi ako titigil. Hindi kami titigil hanggat di namin kayo nahanap. Binabacktrack namin kayo. Kala nyo? Tingnan nyo ginawa nila, oh. Binasag nila. Ayon sa may-ari, napakabigat umano ng vault. Tinatayang nasa 250 kilos ang timbang nito, pero nagawa pa rin itong ilabas ng mga sospek at isakay sa isang puting stargazer. At dito nagiging nakakabahala ang insidente. Dahil hindi umano basta-basta makakapasok ang mga kawatan dahil maraming padlock, may alarm, may CCTV at mayroon ding security measures ang tindahan. Pero sa kabila ng mga ito, nagawa pa rin nilang pasukin ang shop. Ayok kayo. Hindi ako titigil. Hahanapin namin kayo. Kala nyo, ha? Sobrang secure na to. Kung tutuusin, may alarm kami lahat. May alarm kami. Binasag nila. Binasag nila. Pa-share kami. Pa-share kami. Yung mga taga-Umingan dyan, baka na-check nyo, may mga nakapansin. May mga nakapansin. Yes, matao po sa part na to. Maging ang mga CCTV equipment ay sinira o pinutol umano upang hindi agad mamonitor ang kanilang ginagawa. At hindi lamang iyon. Ayon sa may-ari, maging ang internet connection at ilang bahagi ng security system ay pinakialaman din. Tinakdaan yung CCTV dito kitaman. RJ, tignan mo nga yung CCTV dyan kung kinat nila. Saksak mo nga. Binasag yung binasag. Kinater nila. Pati CCTV ko. Sinira nila. Stargazer yung sasakyan. Pero ang pinakakapansin-pansin sa lahat, binuhat nila ang vault. Isang napakalaki at napakabigat na vault na naglalaman umano ng mga bagong cellphone, kabilang ang mga sealed units, pre-owned gadgets at iba pang items ng kanilang negosyo. Ayon sa may-ari, halos lahat ng laman ng kanilang tindahan ay nasa vault. Kaya nang makuha ito, halos lahat ng kanilang paninda ay nawala. Mas masakit para sa pamilya at mga empleyado ng negosyo dahil ayon sa may-ari, kakabukas lamang ng branch na ito nitong February at hindi pa umano sila tuluyang nakakabawi mula sa isa pang robbery incident na nangyari sa kanilang ibang branch sa Tayug noong nakaraang taon. Kaya para sa kanila, hindi lamang ito simpleng pagkawala ng mga gadgets. Dugo, pawis at malaking puhunan ang nakataya sa negosyong ito. At ngayon, kailangan nilang magsimula muli. Pangalawa na po ito na napasok. Last year sa Tayog. Ngayon, wala pang pinasok na naman itong Umingan. Kinuha nila lahat dito. Dahil dito, patuloy ngayon ang pagre-review sa mga CCTV mula sa iba't ibang lugar na posibleng dinaanan ng getaway vehicle. Ang sasakyan na tinutukoy ng may-ari ay isang puting stargazer. At ayon sa kanilang pahayag, patuloy nilang binabacktrack ang ruta nito
upang matukoy ang plate number at makilala ang mga taong nasa likod ng robbery. Ayok kayo. Ang kami pa naka-recover. Basta ba naging naramid yun? Hindi pa kami nakaka-recover. Tignan niyo yung ginawa niyo. Lintik kayo. Nagdinegosyo kami ng maayos. Wala kaming tinatapakang tao. Hindi namin deserve to. Hindi namin deserve to. Pang-ilan na to? Pang-ilan na to? Pangalawa na to? May isa pang mahalagang detalye. Ayon sa may-ari, may narinig umanong ingay ang isang security guard sa kalapit na establishment. May alarm din umano ang kanilang shop. Ngunit nang maalerto ang mga tao sa paligid, nakalayo na ang mga suspect. Andaman lang tao-tawag, ti polis. Mas lalo yung guard yun. At dati gwardya, awanan na yung tao-tawag. Hindi, narinig kasi nila narinig nila narinig na po nila na binitak ito, nag-a-alarm malakas kasi kahit sa padlock po, may alarm ang padlock namin. Ito, nakaano pa yan, nakalak pa yan, hindi nila ma-open kaya kinatter nila yan, Ito, tong glass na to, binitak na kasi handang maluka, hindi nila mabuksan to. Kinat nila yung CCTV namin lahat. Nag-alarm pa to eh. Gising pa nga ako hanggang madaling araw. Ma'am, syempre kami nasambutan. Nagadayo kami. Hindi, gising po yung guard. Gising, narinig na pala niya na meron dito. Narinig na niya na binitak na, nag-alarm, nangagdan nga iluglugan da Jivol, tawan man lang. Samantala, nanawagan ang may-ari sa PNP, mga lokal na opisyal at iba pang kinauukulan na tumulong sa investigasyon. Umaasa sila na matutukoy ang mga taong nasa likod ng robbery at maibabalik ang hustisya. Nagpahayag din ang may-ari na handa silang makipagtulungan sa mga autoridad at ibigay ang mga CCTV footage at iba pang impormasyong makatutulong sa investigasyon. May binanggit din silang reward na hanggang 200,000 pesos para sa impormasyong makatutulong sa pagkakakilanlan at pagkakadakip sa mga responsable. Gayunpaman, kung may anumang impormasyon tungkol sa insidente, mas ligtas na direktang ipagbigay alam ito sa pulisya at huwag makipag-ugnayan ng personal sa mga pinaghihinalaang sospek.